Hello mga kapatid, magandang araw po. Kumusta na po kayo? Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari lagi sa puso at isipan natin. No? So, ngayon mga kapatid ay So, wait po na. So, uuwi na tayo ngayon mga kapatid. So, nandito tayo sa Vancouver. Ito po yung kita rin nyo, ito yung airport. And then makarating tayo bukas ng umaga po sa Manila. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin itong magandang by the way, mayroon tayong ulat. Hindi po sumipot yung mga politiko na nag-file ng perjury sa ating bakit kaya? Sila pa yung nag-file at hindi pa sila sumipot. No? So, dito mga kapatid, ay ginagawa natin ito. Sana po, this coming November sa ating diocese, wala na pong bibili ng boto. Maawa na po tayo sa ating bansa po. Let us increase our quality of service po. Hindi po yung quality of yung value of money ang i-increase natin. Pwede ba yung pagsisikap natin at kabutihang loob ang ibibigay natin sa mga kapatid natin, no? So sawa na tayo sa sa hindi magandang eleksyon mga kapatid. Okay, yan ang panaginip natin at yan yung pakiusap natin. Okay? Pero patuloy yung kaso natin sa mga meron tayong ngayong March 31 po, meron tayong proper trial na yan sa mga leader na bumili ng boto. At sa araw na ito, hindi po sumipot yung mga politiko galing mayor hanggang pababa na nag-file sila ng perjury against sa witness natin. Okay? Hindi kayo sumipot. Nakalimot siguro. So, ayun mga kapatid, nang isi-share ko sa inyo, ito po, maganda po ito. Nang isi-share ko po sa inyo ay itong magandang relasyon ni Padre Pio at ni Saint Padre Pio and Saint John Paul II. Nasaan na yun? Nawala yung kodigo ko mga kapatid. Pero pasalamat ako sa mga Pilipino dito na naglibre sa atin ng panghapunan. Sila si Ate Banji at Nanay Floor at Sister Eva at sa kanyang asawa at yung mga kasamahan natin na saan na yun? Shit, nawala mga kapatid. Pasensya na po. Wala yung wala yung notes ko dito na isi-share ko sa inyo. So, anong oras na dyan mga kapatid? Dito ay alas 12:25, 1:50 tayo. Ang flight natin 1:50 po. Siguro last stress na sa hapon dyan. Ito po, nakita ko na. So maganda po ito, very inspiring po yung relasyon ni Saint John Paul II and Saint Padre Pio.
No? Ito yung storya ng buhay nila. The year was 1947 when a young, brilliant Polish priest named Father Karol Wojtyla was immersed in his doctoral studies in Rome. So, ang pangalan ni Saint John Paul II is Father Karol Wojtyla. Pare pa siya nito sa 1947. At pare din si Saint Padre Pio. Ito po, maganda pong encounter ni Saint Padre Pio and Saint John Paul. Mga santo, no? Nagkasalubong. Amazing na amazing po. Okay? Doon nagdoctorate si Pope John Paul II dun sa Roma. Drawn by whispers of a deeply holy mystic, he made a pilgrimage from a bustling eternal city to the quiet, rugged town of San Giovanni Rotondo in southern Italy. There, he met Padre Pio. Dahil naging matunog na yung balita patungkol sa kabanalan ni Padre Pio. Father Wojtyla spent nearly a week in a dusty little town. Dahil pag mag-appoint ka ni Padre Pio, dapat maghintay ka. No? Dahil ang daming pumipila kay Padre Pio. Banal na pare. At yung future na Santo Papa, just imagine yung future na Santo Papa ay nakalinya. He knelt in a confessional before the man who humbly called himself the friar who prays. So, ang pakay niya ay mangumpisa lang ni Padre Pio, si Saint John Paul II. Pari pa siya nito. And the two engaged in long, profound conversations. Matagal daw nag-uusap itong dalawang ito. While the young priest could not have grasped the full scope of his own future. So itong binatilyong pare, hindi pa niya alam ano yung kinabukasan niya. Whispered accounts from witnesses and later historians suggest that the mystic friar saw it all too clearly. So, sinabihan na siya na malinaw mga kapatid. Ano yung mangyari ni Pope John Paul II? It is said that during this profound encounter, Padre Pio looked at the young Wojtyla and predicted he would one day ascend to the highest post of the church. So, sinabihan siya na, maging mataas ka, na opisyal sa simbahan. Some versions of the story even claim that friar foresaw the tragic bloodshed of the 1981 papal assassination attempt. So, sinali pa ni Padre Pio yung prophecy na siya ay babarilin. No? At natupad po ito sa 1981. Though John Paul II would later remain famously modest and tight-lipped about the exact details of their exchange, hindi po ito sinasabi ni Saint John Paul II, yung pag-uusap nila. The seeds of the extraordinary intertwined destiny were planted in that confessional. So, doon sa simpleng pagkumpisal ni Padre Wojtyla, nahulaan na prophesy na niya na maging Santo Papa ka sa balang araw. Fast forward, so unang pag-visit niya ay pari pa si Father Wojtyla, Karol Wojtyla. So 15 years to the autumn of 1962. So 1962 naman, Bishop Wojtyla was back in Rome. Naging obispo na siya nito. Unang pagbisita niya is 1933
47. 1962, Bishop Othello was back in Rome, participating in the monumental Second Vatican Council. Amidst the theological debates and the grand halls of the Vatican, devastating news arrived from his homeland of Krakow. His close friend and invaluable collaborator, Dr. Wanda Potowska, yung may kaibigan siya na doktora, had been diagnosed with an aggressive throat cancer. So, may sakit pala yung kanyang kaibigan na doktor. Aggressive throat cancer. The doctors were preparing to operate, but they offered virtually no hope of her survival. Kahit operahan pa itong kaibigan mo na doktora, Padre Carol Wethella, wala nang pag-asa talaga. Stricken with grief, Father Wethella's thoughts immediately flew back to the humble friar in San Giovanni Rotondo. So naisipan niya si Padre Pio. Pupuntahan ko po itong pari na ito. So, second time. With time running out, the Polish bishop sat down and penned an urgent, desperate plea in Latin. So, wala na siyang oras. So, he bypassed traditional postal routes, sending the letter directly to Monsignor Angelo Battesti. So, pinadala niya ng sulat si Padre Pio. When Monsignor Battesti personally placed the letter into Padre Pio's hands, the friar read the Latin words in silence. He looked up and spoke a sentence that would change everything. So, nagsulat si Pope John Paul II na tulungan mo po, ipagdasal mo po ang pinakamatalik ko na kaibigan, si Dr. pangalan nito, Doktora Wanda Potowska. At ang pagbasa ni Padre Pio, sabi niya, ang Angelo, yung Monsignor, I cannot say no to this request. So, sabi niya, hindi ako makapag-say no dahil alam niya na maging Santo Papa po itong Bishop Othello na ito. So, second time, pero hindi sila nagkita. Dahil nakapila po yung mga tao na nakalinya kay Padre Pio. Just 11 days later, Monsignor Battesti, 11 days, returned to Padre Pio's cell. He carried a second letter from Bishop Othello, but this one was not a plea. It was a song of joyous disbelief and overwhelming gratitude. Before she was even wheeled into the operating room, Dr. Wanda Poltavska had been suddenly and completely healed of her terminal cancer. The miraculous cure defied all medical explanation. So, nagpadala naman ng sulat si Pope John Paul. At sa second time na sulat, nagpapasalamat na siya. Just 11 days after sa una niyang pagsulat, completely healed na po si Dr. Wanda Potowska. At alam nyo, itong doktor na ito, maabot pa ng 102 years old. Grabe, no? The spiritual thread connecting the two men only grows stronger. Bishop Othello returned to San Giovanni Rotondo as a cardinal in 1974. So bumalik na naman, three times na ito. Bumalik na naman si St. John Paul, pangatlong beses na. Noong una pare, pangalawa, naging obispo, pangatlo, naging cardinal na siya. Grabe, no? So, and then again in 1987, so pang-apat na beses, nung cardinal siya, pangalawang beses siya, bumibisita ni Padre Pio. But this time, he arrived dressed in white. Sa 1987, dressed in white na siya. White papal vestment as Pope John Paul II. Wow! Grabe, no? Kita ninyo yung chronological order
sa kanilang encounter, no? No. Fulfilling the friar's decades-old prophecy. Mm-mm. He visited the tomb of the man who had prayed for his dying friend. Patay na si pang Santo Papa na siya, patay na patay na po si Padre Pio. He visited the tomb of the man who had prayed for his dying friend, celebrating the 100th anniversary of Padre Pio's birth. So, nung naging 100 years old na si Padre Pio, patay na siya. Siya yung nag-celebrate. Ultimately, it was Pope John Paul II who had a profound joy of officially recognizing the holiness of his friend, driven by a lifetime of first-hand experiences. An undeniable miracle that saved his closest collaborator. He canonized Padre Pio in 2002. It was the closing chapter of a beautiful lifelong connection between two great men, a testament to a friendship forged in faith, anchored by a miracle and destined for eternity. So, wow, ang ganda ng storya ng buhay ni Padre Pio, the real encounter of Padre Pio and St. John Paul II. No? So, yun po at sana na-inspire po kayo. Ako po ay na-inspire while na kikinig at tagbabasa nito. So, Fighting Maria, Tatak FT with a humble heart. So, sa Sunday na po ako mag-serve sa office natin. Pagrating ko ay mag-relax muna dahil grabe yung pagod sa biyahe natin. Okay? At maraming salamat sa Filipino community sa Vancouver. Nakadaan tayo. Saglit lang. Ilang oras lang. Pero ngayon, nandito na tayo at naka-festo na yung mga para boarding na tayo. So, God bless. God bless.